Yung experience na to nangyari sa akin nung 9 years old pa lang ako. Medyo matagal na siya pero hanggang ngayon sobrang vivid pa rin sa memory ko. Tuwing napapadaan o napupunta ako sa lugar na yon, bumabalik pa rin sa isip ko lahat ng nangyari. Nangyari to around 1997, kasabay ng isang malakas na bagyo na tumama sa Metro Manila. Grade 3 pa lang ako noon at sa school na pinapasukan ko, late nag-announce ng suspension. Kaya kailangan kong maghintay kay Papa para sunduin ako. At kung akala nyo sa school nangyari yung kakaibang part ng kwento, hindi po. Dumating si Papa mga 1 oras matapos i-announce yung suspension, pero nahirapan kaming makasakay pa uwi kasi stranded lahat ng bus paalabang dahil sa sobrang traffic at baha. Kaya naisip ni Papa na magpalipas na lang kami ng gabi sa office nila. Si Papa kasi nagtatrabaho sa isang government office sa TM, Calao Street, Manila. Photographer siya. Yung office nila nasa 3rd floor, katabi lang ng hagdan. That night, 2 lang sa mga ka-office ni Papa ang naiwan, sina Mang Boy at Mang Tony. Yung office room nila, square shape, tapos divided into 3 smaller rooms. Yung staff working area, storage area, at dark room, doon sila nagde-develop ng pictures. After ng konting kwentuhan, nag-decide si Papa na matulog na kami. Doon kami natulog sa storage room. May green sofa doon. Ako sa sofa natulog, si Papa sa sahig. Nakabukas lang yung pinto. Yung pinto ng storage room, katabi ng pinto ng dark room. At yung main door ng office, nasa tapat lang ng storage room. Yung sofa, nakaharap mismo sa bukas na pinto. Maya-maya ng gabi, nagising si Papa kasi iihi daw siya sa CR na nasa loob ng dark room. Light sleeper talaga ako, kaya kahit kaunting galaw lang, nagigising ako. Kaya alam kong bumangon si Papa at nakita ko siyang lumabas ng storage room. Habang nakahiga pa rin ako sa sofa, hinihintay ko siyang bumalik. Bigla akong nakakita ng lalaking lumabas mula sa dark room. Madilim nun, at ang ilaw lang galing sa hallway. By the way, yung main door ng office nila ay double swing door na may glass, kaya pumapasok yung liwanag galing sa labas. Yung lalaking yon, naglakad papunta sa main door at lumabas sa hallway, tapos kumaliwa. Ilang segundo lang, bigla akong nakarinig ng sigaw at malakas na thud. Parang may bumagsak. Hindi ako gumalaw o tumayo. Natakot ako. Akala ko si Mang Boy yun. Baka nadulas lang kasi may mga sirang window panes yung hallway kaya pasok ang ulan. Pagkatapos nun, lumabas si Papa galing sa dark room. Sabi ko sa kanya, "Pa, nakita ko si Mang Boy lumabas tapos may sumigaw at parang may bumagsak." Pero sabi ni Papa, imposible daw kasi umalis na sina Man Boy at Mang Tony bago pa kami matulog. Hindi ko na sinabi sa iba at hindi ko na rin masyadong inisip. Inassume ko na baka imahinasyon ko lang yon kasi bata pa ako nun. Isang beses lang naman nangyari yon, pero nung college na ako, doon ko na-realize na baka totoo talaga yung nakita ko. Kasi minsan, sinundo namin ni Bunso si Papa sa office. Nasa ground floor lang kami, sa may security desk kasi tinamad kaming umakyat. Habang naghihintay kami, narinig namin yung head guard at 2 pang guard na nagkwekwentuhan tungkol sa mga nakakatakot na nangyari sa building. Sabi nila, hanggang 2nd floor lang daw sila nag-i-inspect tuwing gabi. Kasi simula 3rd floor hanggang 6th floor, may mga office employees at visitors daw na hindi tao, mga multo. Halos lahat ng guard na na-assign mag-inspect ng building after office hours ay may kanya-kanyang kwento ng kababalaghan sa mga floor na yon. Sabi pa nila, yung 3rd at 4th floors daw ang pinaka-nakakahilakbot. Kwento ito na sinabi sa akin ng sister-in-law ko. Para mas madali, nagtatrabaho siya sa isang call center sa Manila. Alam ko kung anong company pero ayoko nang i-mention para hindi matakot yung iba ng gustong magtrabaho sa call center. Siya at ang friend niya, night shift sila sa call center. Papunta sila sa ground floor kasi bibili sila ng snacks para sa mga kasamahan nilang call center agents. Biglang huminto yung elevator sa isang floor. Di ko na maalala kung anong floor, tapos bigla itong bumukas. Naghintay sila ng ilang segundo kung may sasakay, pero sa gulat nila,
walang pumasok. Nagtinginan lang sila, medyo natakot pero pinilit nilang maging cool. Pag-aangat na sana ng elevator papunta sa ground floor, bigla narinig nila sa speaker na fully loaded daw yung elevator. Grabe, sobrang shock nila. Nagtinginan ulit sila ng takot. Paano magiging fully loaded yung elevator kung obvious naman na sila lang dalawa ang nasa loob? Dahil sobrang shock, hindi nila namalayan na nakarating na pala sila sa ground floor. Pagkabukas ng pinto, dali-dali silang lumabas at bumili ng snacks hanggat maaari. Yung pangalawang encounter niya naman, nangyari nung kumakain siya sa pantry ng building na yon. Mag-isa siya sa pantry, tapos may narinig siyang pag-whistle. Parang may nakatingin sa kanya. Akala niya co-worker lang niya yon, pero wala namang ibang tao sa floor na yon maliban sa kanya. Natakot siya, kaya kinain niya agad yung pagkain tapos umalis na agad sa floor. Na-curious ka na ba kung bakit ganito na ang mga bagay ngayon? Bakit may mga lugar na pag nadadaanan natin, para bang may kakaibang kilabot tayong nararamdaman? Bakit may mga tao tayong nakikilala na kahit wala naman silang ginagawa? Parang ang bigat ng aura nila. Parang nakaka-uneasy. Nakapulot ka na ba ng pera sa kalsada o sa sidewalk? Swerte, di ba? Pero naisip mo ba kung kanino galing yon at bakit nandun lang sa daan? Hindi ko talaga trip ang history. Para sa akin, lahat ng masamang nangyari noon dapat iwanan na sa nakaraan, kalimutan at hayaang lipasan ng panahon. Pero paano kung may bagay ka? Isang object na konektado pala sa isang pangyayari sa nakaraan. Iiwan mo ba yun? O magpapasalamat ka bang napunta sa'yo? Nangyari tong kwento na to sa bahay ng lola ko nung nagbakasyon ako doon isang summer. Gustong-gusto ko doon kasi ang daming pwedeng gawin sa loob at labas ng bahay. May malaking swimming pool, flat screen TV, tennis court, basketball court. Parang lahat ng amenities ng modern house kumpleto. Kaya naman yung lumang cabinet sa may living room parang off tingnan. Parang hindi bagay. Tinanong ko si lola kung saan niya nabili yon at kung bago ba. Tumawa lang siya at sabi, "80s pa yan, iha. Malabong bago yan." Ngumiti siya at ikinuwento na nadaanan lang daw niya yung isang antique shop 2 linggo bago yon. At napansin niya agad yung cabinet kasi ang ganda raw tingnan. Kaya binili niya. Ang saya ng bakasyon ko noon. 2 weeks ang vacation leave ko at 3rd day pa lang ako. Lahat okay except dun sa mga malalakas na kalabog tuwing gabi na nakakaistorbo sa tulog ko. Hindi ko naman pinansin kasi sabi nila may mga trabahador daw sa katabing bahay na nagre-renovate at minsan nagtatrabaho pa rin kahit gabi. Kahit medyo iba yung tunog, naniwala na lang ako. Ayoko kasing isipin na multo yon at masira ang bakasyon ko. Isang gabi, nanonood ako ng late night movie nang bigla kong marinig ulit yung mga kalabog. Pero ngayon, parang nanggagaling na sa loob ng bahay. Kinabahan ako, baka may magnanakaw kaya sinundan ko yung tunog. Habang papalapit ako, mas malinaw kong naririnig yung kalabog kasabay ng mga kalas-kalas ng kuko sa sahig. Pagdating ko sa living room, ang sumunod na nakita ko, hindi ko makakalimutan habang buhay. Isang matandang babae, basang-basa ng dugo. Akala ko nung una, mga yapak yung naririnig ko, pero hindi. Kamay pala niya yun. Pinapalo sa sahig habang gumagapang. Ang mga kalas-kalas naman, mga kuko niya pala habang hinihila niya ang sarili. Pilay siya at halatang bali-bali ang mga buto. Kasi may mga parte ng katawan niyang nakapilipit o nakausli. Umiiyak siya, humihingi ng tulong, pero ang pinaka nakakatakot, wala siyang mga mata. Sa halip, may malamlam na asul na liwanag na nagmumula sa likod ng ulo niya, na siyang nagpapailaw sa mga butas ng mata niya. Dali-dali akong tumakbo sa kwarto ng mga kasambahay kasi mas malapit yun kaysa sa kwarto ni Lola. Ginising ko silang lahat. Sinabing may nakita akong something sa sala. Pagbalik namin doon, wala na. Malinis ang sahig. Parang walang nangyari.
Kinabukasan, pinilit kong kumbinsihin si Lola na ibalik na lang yung cabinet sa tindahan. Pagdating namin sa shop, tinanong ni Lola kung sino ang dating may-ari ng cabinet. Sabi ng tendero, isang matandang babae raw ang dating may-ari. Isang araw, bigla na lang daw itong nawala. May nagsabing bumalik daw siya sa States nang hindi nagpapaalam. May nagsabi namang pinatay siya. Brutally murdered daw. May iba namang chismis. Binugbog hanggang mamatay at itinago kung saan. Pero sabi ng tendero, wala talaga kaming napatunayan. Walang ebidensya, walang bangkay, walang kahit ano. Tahimik lang kami ni Lola, walang masabi. Iniwan lang namin ang cabinet sa tindahan at umuwi. Ang nakakakilabot sa kwento ng matandang babae, wala man lang nag-imbestiga, walang naghanap ng hustisya. Binenta lang ng pamilya niya lahat ng gamit niya, parang walang nangyari. Pero ang pinaka nakakatakot daw, sabi ng mga nakakakinig ng kwentong to, minsan nakikita raw nila yung matandang babae, humihingi ng tulong, umiiyak, at minsan nakayapak, nakapulupot sa loob ng cabinet nila.